magandang araw future LPTs. Welcome to our Filipino General Education Review Part 1. Sa video na ito, tatalakay natin ang ilan sa mga mahalagang konsepto sa asinaturang Filipino na maaaring lumabas sa board exam. Number 1, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa ponemang segmental? Letter A, ponemang katinig. Letter B, ponemang patinig. Letter C, ponemang diptongo. Or letter D, ponemang suprasegmental. Okay, ang tamang sagot ay letter D, ponemang segmental. Para sa letter A, B, and C, ito ay bahagi ng ponemang segmental. Tinutukoy ang mga tunog tulad ng katinig, patinig, at diptongo. Samantalang sa letter D, suprasegmental ay tumutukoy sa tono, diin, at hinto, kaya hindi ito kabilang sa segmental. Number 2, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangungusap na pakiusap? Letter A, buksan mo ang bintana. Letter B, maaari mo bang buksan ang bintana? Letter C, binuksan niya ang bintana. Or letter D, bubuksan ko ang bintana. Okay, ang tamang sagot ay letter B. Maaari mo bang buksan ang bintana? Ito ay may magalang na pananalita at tanong, kaya ito ay pakiusap. Sa letter A, buksan mo ang bintana, ito ay utak o pautos. Sa letter C and D, ito ay may paturol na pangungusap o nagpapahayag ng impormasyon. So, letter B ang tamang sagot. Number 3, ano ang pangunahing layunin ng panitikan? Letter A, magpatawa. Letter B, maglarawan. Letter C, magbigay aliw. Or letter D, ilarawan ang karanasan at damdamin ng tao. Ang tamang sagot ay letter D. Ito ang pinakapayak at pangunahing layunin ng panitikan, ang ipahayag ang karanasan, kaisipan at damdamin ng tao. Sa letters A, B, and C, maaaring layunin ng ilang anyo ng panitikan, ngunit letter D ang tamang sagot. Okay. Number 4, alin sa mga sumusunod ang hindi uri ng tayutay? Letter A, pagtutulad. Letter B, pagmamalabis. Letter C, pagpapalawak. Or letter D, pagpapalit-tawag. Ang tamang sagot ay letter C, pagpapalawak. Okay. Sa letter A, B, and D, ito ay pawang uri ng tayutay, ginagamit upang maging masining ang pagpapahayag. So, ang tanong ay ano ang hindi uri ng tayutay? So, letter C ang tamang sagot. Pagpapalawak ay estratehiya na tungkol sa pagsusulat at hindi ito isang tayutay. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang tamang baybay ayon sa ortografiyang Filipino? Letter A, psychology. Letter B, psikolohiya. Letter C, psikolohiya. Or letter D, psikolohiya. Ang tamang sagot ay letter C, psikolohiya. Ang baybay na ito ay sumusunod sa patakaran ng modernisadong alpabeto, pagsasalin ng salitang banyaga ayon sa Filipino phonology. Sa letrang A, ito ay banyaga at original ang psychology. For letter B and D, mali ang baybay batay sa pamantayan ng Komisyon sa Wikang Filipino.
Number 6, alin sa mga sumusunod ang pang-abay na pamanahon? Letter A, bukas. Letter B, maliksi. Letter C, kaagad. Or letter D, maraming. Ang tamang sagot ay letter A, bukas. Ang bukas ay nagsasaad ng panahon o kailan naganap ang kilos kaya ito ay tinawag na pang-abay na pamanahon. Sa letter B, ito ay isang pang-uri, naglalarawan ng bilis. Maliksi ay isang pang-uri. Letter C, kaagad ay isang pang-abay na pamaraan, nagsasaad kung paano ginawa ang kilos. Sa letter D, maraming, ito ay isang pang-uri na nagsasaad ng dami. Number 7, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangungusap na tambalan? Letter A, si Ana ay kumain ng tinapay. Letter B, nagsipagtakbuhan ng mga bata. Letter C, kumain si Ana at uminom ng tubig. Or letter D, matangkad si Ria. Ang tamang sagot ay letter C, kumain si Ana at uminom ng tubig. Ang letter C ay may dalawang payak na pangungusap na pinag-ugnay ng pangatnig na at, kaya ito ay tinawag na tambalan. Sa letter A, B, and D, ito ay mga payak na pangungusap. Number 8, ano ang layunin ng tekstong impormatibo? Letter A, manghikayat. Letter B, maglahad ng impormasyon. Letter C, magbigay ng opinyon. Or letter D, manlibang. Ang tamang sagot ay letter B, maglahad ng impormasyon. Ang tekstong informatibo ay naglalahad ng datos o data, kaalaman, knowledge, at impormasyon. So, ang letter A, manghikayat, ito ay tumutukoy sa persuasive. Letter C, magbigay ng impormasyon ay maaring bahagi ng tekstong argumentatibo. At ang letter D, manlibang, ay mas akma sa naglilibang o naratibo. Number 9, ano ang kasing kahulugan ng salitang mapanuri? Letter A, masaya. Letter B, mabilis. Letter C, mabusisi. Or letter D, magulo. Ang tamang sagot ay letter C, mabusisi. Mabusisi at mapanuri ay parehong tumutukoy sa maingat at masusing pagtingin o pagsusuri. Sa letter A, B, and D, malayo ang kahulugan sa salitang mapanuri. Number 10, ano ang pangunahing layunin ng paggamit ng tayutay sa panitikan? Letter A, magpaliwanag ng eksaktong idea. Letter B, magbigay ng diretsyong impormasyon. Letter C, magpatingkad ng damdamin o imahen. Or letter D, magbigay ng datos. Ang tamang sagot ay letter C, magpatingkad ng damdamin o imahen. Ito ay tayutay na ginagamit upang magpatingkad ang diwa at damdamin ng pahayag. So, yan ang layunin ng paggamit ng tayutay. Sa letter A, B, and D, ito ay mas akma sa impormatibong sulatin. Number 11, alin ang panlaping kabilaan sa salitang pinagkaisa? Letter A, pinag. Letter B, isa. Letter C, pinag at an. Or letter D, pinag at isa. Ang tamang sagot ay letter C, pinag at an. Ang kabilaan ay panlaping nasa unahan at hulihan ng salitang ugat.
Halimbawa, pinagkaisa, pinag plus kaisa plus an, pinagkaisaan. Pinagkaisaan. For letter B and A, B, and D, hindi sapat o hindi tamang kombinasyon para sa kabilaan ang pinag-isa at pinag at isa. Number 12, sa anong uri ng panitikan kabilang ang alamat? Letter A, patula, letter B, tuluyan, letter C, dula, or letter D, maikling kwento. Ang tamang sagot ay tuluyan. Ang alamat ay isinusulat sa tuluyan o prose sa Ingles na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng bagay. Ang letter A, patula, tumutukoy sa panitikang patula gaya ng tula. Ang dula ay isinasadula. At ang maikling kwento rin ay isang anyo ng tuluyan pero may istruktura ng banghay at tauhan. Number 13. Alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng tekstong naratibo? Letter A, tauhan, letter B, banghay, letter C, layunin, or letter D, tagpuan. Ang tamang sagot ay letter C, layunin. Hindi ito bahagi ng istrukturang naratibo. Ang letter A, B, and D, tauhan, banghay at tagpuan lahat ay mahalagang elemento sa pagsasalaysay ng kwento. Number 14. Paano nagkakaiba ang balagtasan at duplo? Letter A, ang duplo ay tungkol sa pag-ibig habang ang balagtasan ay debate. Letter B, ang balagtasan ay oral, ang duplo ay pasulat. Letter C, ang duplo ay bago sa balagtasan. Or letter D, pareho silang patula at walang pagkakaiba. Ang tamang sagot ay letter C. Ang duplo ay tradisyonal na patulang laro tuwing lamayan. Ito ay may tema ng pag-ibig o moralidad, habang ang balagtasan ay isang debate na patula. Sa letter B, ito ay mali kasi pareho silang oral. Ang balagtasan at duplo ay parehong oral. Letter C, ito ay baliktad. Dapat ang duplo ang nauna. At ang letter D, may pagkakaiba sa layunin at ekstruktura. So, kaya mali ang letter D. Ang tamang sagot ay letter A. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangungusap na pasalungat? Letter A, kahit umuulan, siya'y pumunta sa paaralan. Letter B, umuulan, kaya siya'y hindi pumasok. Letter C, uulan pa lamang. Or letter D, hindi siya pumasok. Okay, ang tamang sagot ay letter A. Kahit umuulan, siya'y pumunta sa paaralan. Ito ay nagpapakita ng kontra o salungat na pangyayari. Kaya ito ay halimbawa ng pangungusap na pasalungat. Ang letter B, umuulan kaya siya'y hindi pumasok ay nagsasaad ng sanhi at bunga. Ang sa letrang C and D, simple at direktang pahayag at walang salungat na ideya. Ayan, natatapos natin ang part 1 ng Filipino General Education Review. I-comment din nyo kung ilan ang nakuha niyong tamang sagot. At don't worry kung may mali, review lang ng review hanggang makabisado nyo. Kung gusto nyo pa ng more parts, like and share this video para mas maraming future LPTs na matulungan. This is Teacher R saying, study hard because by failing to prepare, you are preparing to fail. Kita-kits sa part 2, mga future top-notchers. Bye-bye!